pong pagpapala para sa akin na sa umagang ito ay magamit muli ako ng Diyos para sa kanyang kalwalhatian. Salamat nga sa aking mga apo. Talagang proud na proud ang lolo niyo. Ang topic nga natin ay para din sa pagtuturo sa mga bata. Tama lang na bata pa sila, ay masubaybayan natin sila sa kanilang paglaki. Ngayon po ay First Sunday. At ang bagong series po natin sa buong buwan ng Mayo ay Discipling Our Family. Discipling Our Family o pagtuturo sa ating pamilya. At ang pamagat po ng mensahe natin ngayong umaga ay ang pangunahing utos ng Diyos. Tayo po muna ay manalangin. Dakilaw namin Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa aking ito na minsan pa ako ay gagamitin mo instrumento para sa aking mga kapatid dito sa Shepherd's Church. At dalangin ko, Diyos, sa kanilang lahat na maging bukas ang puso at isipin nila sa pakikinig po nitong mensahe. Gabayan mo po ako, O Diyos. At patuloy nawang ang Santong Espiritu at siyang mangusap sa akin upang maihayag ko ng makatotohanan at tunay na maunawaan na bawat isang kapatid ko ang mensahe ito mula sa iyong salita. Ama, maraming pong salamat. Ito po ang dalangin ko in Jesus' mighty name. Amen. Napakahalaga po na i-disciple natin ang ating pamilya. Ituro natin sa kanila o sa ating mga anak ang mga natututunan natin mula sa salita ng Diyos. At especially po dito, ang pangunahing utos ng Diyos na dapat tumanim sa puso't isipan ng ating pamilya upang magkaroon sila ng takot at magbunga ng pagsunod. Ang tamang pagsunod po kasi sa Diyos ang mag-aakay sa kanila sa tamang landas tungo sa malinis at mataganang gawain, mataganang pamumuhay. Kaya kung meron man tayong may pamamana o iiwan sa ating pamilya o sa ating mga anak, the best na po dito ang may pamana natin o may turo natin sa kanila ang kahalagahan ng unang utos na ito ng Diyos. At kasunod na po dito ang iba pang mga utos. At secondary lamang po dito ang mga material na bagay. Dahil lahat naman ng ito ay iwanan lamang natin. At ito ay babawin din sa atin ng tunay na may-ari ng lahat. Kaya nga kung aalalahanan natin yung series natin noong month of March na tungkol sa pinakamahalaga sa buhay natin na wala nang iba pa kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na saring may-ari ng lahat, dapat din nating pahalagahan at sundin ang kanyang mga utos. Iyan po ang magiging bunga ng pag-ibig natin sa Diyos, ang sumunod sa kanyang mga utos at ituro ito sa ating pamilya at sa mga susunod pang salilahid. At ang teksto po ibinigay sa akin ng ating pastoray ay ang Deuteronomy chapter 6 verses 1 to 9. At ito po ay tungkol sa pangunahing utos ng Diyos na ibinigay mismo kay Moses upang sundin ng mga Israelita. At ang pangunahing utos pong ito ng Diyos ay di lang basta ibinigay. May kalaki po itong pangako.
na kung mananatili silang tapat sa pagsunod, ay hahaba ang kanilang buhay at sasagana rin ang kanilang pamumuhay. At ang pangako pong ito ng Diyos ay di lang naman para sa mga Israelita. Ito may pangako rin sa atin na kung tayo magiging matapat, susunod sa Kanya, hahaba rin po ating buhay at sasagana rin tayo ngayon. Kaya panghawakan po natin ang mga pangakong ito ng Diyos. Di po siya tulad ng tao na nangangako, pero hindi tumutupad. Ang Diyos po, kapag nangako, siguradong sigurado, mangyayari at matutupad. Iyon ay kung buong kababaang loob kang susunod at magpapasakot sa Kanya. Ngayon, ano po ba ang pangakong ito ng Diyos sa mga Israelita at sa ating panahon ngayon? Ang sagot po ay nasa verse 5 ng ating teksto. Ang sabi dito, ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Yan po ang unang-unang pinakamahalagang utos ng Diyos. Ngunit ito po ay marami. Mahigit 600 po. At ang lahat ng utos na ito ng Diyos ay mahalaga. Di nga lang natin kayang sundin ang lahat ng ito o wala naman pong taong makasusunod sa lahat ng ito. At ang pinaka-basics po dito ay ang 10th Commandment na ibinigay mismo ng Diyos kay Moises sa Mount Sinai. Mababasa niyo po yan sa buong chapter 5 ng Deuteronomy. Ngunit sabi ko nga kanina, ang unang pangunahing utos dito o unang pinakadapat nating ituro sa ating pamilya ay ang verse 5 ng ating teksto. At yan po ay muling binanggit o inulit sa New Testament Bible. At mababasa niyo po yan sa Matthew 22 verse 37 at Mark chapter 12 verse 30 upang bigyan din sa ating kapanahunan ang kahalagahan ng pangunahing utos na ito ng Diyos. At pagkatapos, ituro naman natin sa ating pamilya at sa mga susunod pa nating saling lahi. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating teksto. At sa ating teksto po ay may dalawang mahalagang bagay tayong matututuhan tungkol sa pangunahing utos na ito ng Diyos na dapat natin ituro sa ating pamilya at sa ating mga anak. Una po dito ay ang condition of the land o saligang batas tungkol sa lupa. At para po sa mas madaling pagtuturo sa ating pamilya o sa ating mga anak, dapat po sigurong ituro muna natin sa kanila ang kasaysayan o ang history ng pagpapalaya ng Diyos sa kanyang bayang Israel mula sa pag-alipin sa lupain ng Ehipto. Na halos 430 years silang inalipin at pinahirapan ng mga Egyptian bago sila pinahabagan at pinalaya ng Diyos. Nasa Exodus chapter 12 verses 37 to 42 po yan. At pagkatapos palayain ay may inihanda na rin naman agad ang Diyos na lupaing pagdadalan sa kanila. Ito po ay ang promised land o lupang pangako na sagana sa lahat ng bagay. Ngunit hindi po magiging madali para sa kanila ang matakop nila yung lupain ibibigay sa kanila ng Diyos. At bago pa man sila, kailangan din po nila na makipagdigma muna bago mapasa kanila yung lupain ito nangako sa kanila ng Diyos.
At bago pa man dumating ang digmaan, ay meron na rin pong ibinigay na kautusan at mga tuntunin ng Diyos kay Moises na dapat nilang sundin. Sabi po sa verse 1 ng ating text. Ito nga ang kautusan at mga tuntunin ibinigay niya sa akin na siya ninyong susundin sa lupaing inyong sasakupin. Makikita natin dito na hindi pa man nila nasasakop ang lupaing kanilang sasakupin ay meron na agad o nagbigay na agad ang Diyos ng kautusan at mga tuntunin dapat nilang sundin. Ibig sabihin, sigurado ang pangako. Sigurado ang pangako ng Diyos na mapapasa kanila ang lupaing kanilang sasakupan. Dahil kung di sila binigyan ng kautusan, hindi sigurado yung kanilang lupaing sasakupan. Isa pa'y di rin naman nais ng Diyos na ibigay na lamang basta sa kanila yung lupaing kanilang sasakupin na hindi nila paghihirapan. Kailangan din naman lang mahirapan upang pahalagaan nila ito sa gayoy mahayag sa kanilang kapangyarihan ng Diyos at lagi nilang maalala na sa kanilang paglalakbay kailan may di sila pinabayaan ng Diyos. Ngayon, sa palagay nyo, kung walang batas o kautusan binigay ang Diyos sa kanila, anong mangyayari? Sigurado, magulo. Walang kaayusan, away-away, lahat ay mag-aambisyong maging amo. At lalo tigit, walang katatakutan. At alam ng Diyos ang lahat ng iyan. Alam ng Diyos ang mangyayari kung walang batas na susundin. Kaya iniuna na niyang ibigay kay Moises ang mga kautusan at mga tuntunin dapat nilang lakaran. Upang kung sila'y nasa lupang pangako na, ay mayroon silang katatakutan at susundin ang mga batas at tuntunin. Ngayon, ano naman ang reward na ipinangako ng Diyos sa lahat ng makasusunod sa kanyang mga utos? Ang sabi sa verse 2, ang mga ito'y ibinigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong mga anak at sa mga susunod pang salinlahi upang magkaroon kayo ng takot sa Diyos. Kung ito'y susundin nyo, hahaba ang inyong buhay. So ang pinakalayunin po ng kautusan at mga tuntuning ibinigay ng Diyos sa mga Israelita ay upang magkaroon ng takot ang lahat. At kailangan din nila itong ituro sa kanilang mga anak at sa mga susunod pang salinlahi upang mawala man sila, mananatili ang takot at pag-aaral nila sa Diyos. Nandito kasing panahon ng nila o panahon ng Old Testament, yung takot sa Diyos o King the Lord ang pangunahing relihiyon nila. At kung masusunod nila ito, ang reward nga po rito ay hahaba ang kanilang buhay. At bahagi pa rin po ng kanilang gantimpala kung masusunod nila ang mga tuntunin ng Diyos na ang pinaka-basic nga po dito ay ang 10 Commandments. Ang sabi sa verse 10, kaya nga pakinggan ninyo ito at sunding mabuti. Kung magkagayong sasagana kayo at dadami ang inyong lahi. Pagdating ninyo sa lupaing ipinangako ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno, sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Mapapansin natin dito, masidhi ang hangarin o bilin ni Moises sa mga Israelita na sunding mabuti ang batas at tuntunin ng Diyos. Bakit?
Bakit masithi ang bilin ni Moises dito? Dahil nagmamalasakit po siya sa kanyang bayang Israel. Alam po kasi ni Moises ang mga pinagdaanang hirap ng mga Israelita sa Egypt. At nais niyang makamtan nila ang pangakong ipinangako ng Diyos mula sa kanilang mga ninuno. Ngayon, ano po ba ang pangakong ito ng Diyos sa kanilang mga ninuno? Naalala niyo pa ba si Abraham? Sa kanya po ibinigay ng Diyos ang pangako. O sa kanya po nakipag-covenant ang Diyos. Mababasa niyo po yan sa Genesis chapter 15. At ang pangako pong ito ng Diyos dito ay pasasaganahin niya ang kanilang buhay at pararamihin din ang kanilang lahi through His descendants. Yun po ang pangako ng Diyos kay Abraham para sa kanyang bayang Israel. Dadalhin sila ng Diyos sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay. O a land flowing with milk and honey. Nang kahulugan po nito ay ang promised land. Sa ngayon po ang promised land. Ito ay ang Israel. At larawan po ito ng magiging buhay natin sa hinaharap sa pamamagitan ni Kristo. Amen po. Pangalawa po, covenant agreement o tipan ng katunduan. Sabi sa verse 4, pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ang salita po ni Moises dito sa verse 4, na pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ito po isang paalala o madiing bilin din ni Moises sa mga Israelita at sa mga susunod pang salimlain. Na ang ibig sabihin ay magpasakop kayo sa iisang Diyos. Manatili kayong tapat sa Kanya at sundin ang Kanyang mga utos. Bakit gayon na lamang ang biling ito ni Moises sa mga Israelita? Dahil meron na po silang karanasang di maganda sa nakaraan. At ayaw na ni Moises na mangyayari pa itong muli. Ang gusto po kasi ni Moises dito ay marating na nila ang promised land na ang sentro ng kanilang puso at isipan ay tanging si Yahweh na kanilang Diyos lamang. Upang makamtan na nila ang kasagahanang ipinangako ng Diyos mula sa kanilang mga ninuno. Ngayon, ano naman po ba ang karanasan ito na di maganda sa nakaraan? Na ayaw nang maulit ni Moises. Ito po ay noong matapos silang iligtas ng Diyos sa pagkaalipin ay gumawa sila ng Diyos-Diyosan o guyang ginto at ito ang kanilang sinamba. Ang ginawa po nilang ito ay karamal-dumal sa paningin ng Diyos. At nagalit po ang Diyos sa ganitong gawain. At nangyari po ito noong panahong umakyat si Moises sa bundok para makipag-usap kay Yahweh. Sa Exodus chapter 19 po yan. Na noon din panahon ngayon ay iniisa-isa na po ng Diyos kay Moises ang mga kautusan at mga tuntuning ibibigay niya sa mga Israelita. Kaya lang, natagalan bumaba ni Moises sa bundok o sa Mount Sinai. Nainip na po sa kahintay ang mga Israelita at naging dahilan po yon para gumawa sila ng mga Diyos-Diyosan. Naging dahilan din po yon para sila ay mapaanak. Kumantong sila sa kapahamakan at marami po sa kanila ang pinatay na mismo nung araw na rin yun.
At yan po ang ayaw na ayaw ni Moises na mangyaring muli. At yan din po ang dahilan kaya madiin ang bilin ni Moises sa mga Israelita, mapakinggan mo, O Israel, si Yahweh nating Diyos, ang tanging Yahweh. At totoo naman po yan. Iisa lamang ang Diyos. Ayan po. Kaya napakahalaga po na i-disciple natin ang ating mga anak. Dapat nilang malaman na galit ang Diyos sa mga sumasamba, sa mga Diyos-Diyosan o sa mga ribultong gawa ng tao. At ako man po nung araw ay ganun din. Sumasamba na, gumagawa pa ng mga ribulto. At bukod dito, tinatawanan ko po ang mga born-again Christian noon sa kanilang maling paniniwala. Di ko po alam. Di ko po alam pa noon na ako pala yung namamali ng paniniwala. Pero nung makakilala po ako, at malaman ko ang katotohanan tungkol sa tunay na Diyos, naawa po ako sa relihiyong pinagmulan ko. Kaya abutin po natin sila, basta may pagkakataon. Hindi lang naman pamilya natin o mga anak natin ang may pangangailangan sa Diyos. Higit silang may pangangailangan sa Diyos dahil bulag pa sila. O spiritually dead pa po sila. Dapat nilang malaman na iisa lamang ang Diyos at ang gawaing pagsamba ay para sa iisang Diyos lamang. Ayan po. Kaya sabi sa verse 5 ng ating teksto, ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas. Yan po ang unang utos ng Diyos. At sabi ko nga kanina, muli itong binanggit sa New Testament Bible. Nasa Matthew 22 verses 37 to 40 at Mark chapter 12 verses 29 to 31. At sa pagkakataon ito ay dalawang utos na po ito. At ang babasahan ko lang po dito ay ang Matthew 22 verses 37 to 40. Ang sabi dito ng Panginoong Jesus, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautosan ni Moises at ng katuruan ng mga propeta. Ngayon, balik po tayo muli sa verse 5 ng ating teksto. Na tungkol nga sa utos ng Diyos na ibigin mo siya ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas. At naniniwala po ako na wala naman sa atin dito ang magsasabi na hindi niya iniibig ang Diyos. Tama po ba? At dito po may tatlong katanungan po ako sa inyo na nais kong sagutin ninyo tungkol po ito sa pag-ibig sa Diyos. Sasagutin niyo po ito sa inyong sarili. Ngunit di ninyo kailangang magsalita. Ang sabi nga sa salita ng Diyos, di ka man magsalita ay alam na ng Diyos ang laman ng puso. Isipan natin. Unang tanong. Gaano mo kamahal ang Diyos? Maaaring ang sagot mo ay mahal na mahal. O mahal ko po kayo, Panginoon.
Pangalawang tanong. Gaano kalalim ang pag-ibig mo sa Diyos? Maaaring ang sagot mo ay sinlalim ng dagat o di kayang harapin. Wow. Lalim. Pangatlong tanong. Gaano kalawak ang pag-ibig mo sa Diyos? Maaaring ang sagot mo ay lampas sa ulap o di kayang abutin ng iyong paningin ng pagmamahal mo. Wow. Sa Bible, sino po ang naaalala ninyong tinanong ng Panginoong Hesus ng 3 beses? Pedro. Ang sabi ng Panginoong Hesus kay Pedro, Simon Pedro, iniibig mo ba ako? Opo, Panginoon, iniibig ko po kayo. Simon Pedro, iniibig mo ba ako? Opo, Panginoon, nalalaman niyo po, iniibig ko kayo. Simon Pedro, iniibig mo ba ako? Dito po ay hindi na nakatagot si Pedro. Naalala niya kasi na 3 beses niyang idininay ang Diyos o 3 beses niyang itinanggi. Naalala ko po sa sarili ko na ganun din ako ng araw eh. Ngayon, matapos tanongin, nung dininay nga ni Pedro at ito tinanggi ang Diyos, para naman natin, ganyan po tayo. Ganyan po tayo. Umiibig nga tayo sa Diyos, pero hanggang salita lamang. O hindi pa lubusan. Sa madaling salita, hindi pa sapat ang pananampalataya natin. Di tulad ni Pedro na nagkulang man siya sa pananampalataya sa Diyos, naman nang ma-realize niya ang kanyang pagkakamali, agad naman niyang pinagsisihan ng kanyang mga kasalanan. Pagkatapos, buong buhay niya hanggang kamatayan ay inihandog niya sa pagsunod sa Diyos. Kung inyo pong pag-aaralan si Pedro, minsan nga nabanggit na ng ating pastor. Si Pedro ay namatay. Ipinako siya sa krus at iurik. Dahil ayaw niyang makatulad ng ginawa ng Panginoong Hesus. Para sa kanya, ang ginawa ng Panginoong Hesus ay walang katulad. Kaya ganun po ang ginawa ni Pedro. Ayan. Ang binanggit ko po dito tungkol kay Pedro ay isang ilustrasyon lamang. O isang magandang halimbawa ng pag-ibig at pagsunod sa Diyos na dapat makita sa buhay natin. So, ang pinaka-covenant agreement po dito na itinuturo sa atin ay iibigin natin ng Diyos sa buong buhay natin ng lubos-lubusan. At hindi natin kailangan maglaan ng anuman para sa atin. O iibigin natin siya ng buong buo at buong buo rin natin susundin ang kanyang mga utos. At pagkatapos natin matutunan ang lahat ng ito, ay ituturo naman natin ito sa ating mga anak.
At ituturo naman ng mga anak natin sa kanilang magiging anak. At sa mga susunod pang saling lahi. Manalangin po tayo. Dakila namin Diyos, salamat po sa umaga ito na kami ay nakakakinig ng short message tungkol po sa pangunahing utot mga Diyos. At naman ko Diyos na kahit simple lang, ito man ang tapos at isipan ng aming mga kapatid. Ito man ang tapos at isipan nila na dapat ituro ito sa aming pamilya, lalo na sa aming mga anak, mga apo na naglalakihan pa lamang upang sila ay magkaroon ng takot sa iyo, Diyos. Madala-dala nito hanggang sa kanilang buhay. Kaya nga po, wala ang aking mga kapatid at pagpalain po sa mga. At po ang dalahan ko, in Jesus' mighty name, Amen.